Ngayong hapon, sa Alisto, tunghayan ang iba't ibang kwento ng mga nawawalang bata. Nalaglag siya doon sa may kinukuha siyang bawal, nalaglag siya at hindi na siya nakaahon doon sa pagkakalaglag. Pasado rin ng mga residente doon, nakikitaan nila ng mga bayawak doon sa lugar nila. Pero kung si Mark nga ang bangkay na natagpuan, paano siya umantong sa kalunos-lunos na kalagayan? Aksidente nga bang nangyari o may foul play na naganap? Sa kuwang ito ng CCTV, pasado alas 7 na ng gabi, ang batang ito ay abala pa rin sa paglalaro. Mayroon po tayong napansin dito sa bandang haba ng Shaw Boulevard na isang bata na kahinahalaang kilos or para siyang nawawala. Magandang hapon mga igan, ako naman Arnold Clavio, hindi ka biktima, maging alisto. Igan, nitong mga nakaraang buwan, kaligatan ng mga kaso ng nawawalang mga bata. Mga insidenteng nag-iiwan ng maraming katanungan at misteryo. Sa Pililla Rizal, isang 4 na gulang na bata ang nawala noong ika-19 ng Marso hanggang noong ika-4 ng Abril, isang tagpo ang gumimbal sa kanilang lugar. Laking gulat ang mga residente sa barangay Malaya sa Pililla Rizal nang matagpuan ng labi ng isang bata sa isang palahiban malapit sa isang creek. Buo pa ang suot at damit ng bata, subalit halos buto na lang ang natira sa kanyang katawan. Plus April 4 na natagpuan itong mga pira-pirasong katawan ng itong bata. Na bago matagpuan itong bata na to, yung mga residente doon, may napansin silang aso. Parang nagtatalo-talo yung aso na pinag-aawayan yung parte ng katawan. Sa pagkakatukla sa labing ito, umugong ang mga hinalang ito na nga, si Mark Escamosa, ang batang 2 linggo nang nawawala. Pero kung si Mark nga ang bangkay na natagpuan, paano siya umantong sa kalunos-lunos na kalagayan? Aksidente nga bang nangyari o may foul play na naganap? Nag-iisang anak si Mark, kaya naman isang mabigat na desisyon ang kinailangang gawin ng kanyang ina. 6 na buwan lamang ang nakararaan. Tay, pwede ko bang dito na muna tumira si Mark sa inyo? Pupunta ako na Manila may nakuha akong trabaho doon. Kung na siyang iwan, hindi ko naman mo siya pwedeng isama doon Huwag kang mag-alala, anak. Kami bahala sa apo namin. Ay, naman namin to. Ang problemahin mo yung trabaho mo. Paano mo pa nakakaipon ng pera para kay Mark? Ha? Dito ka ba tayo, ha? Paano, Mark? Dito kami muna sa lola at lolo, ha? Ano naman, kailangan magtrabaho ng nanay. Nay, tay, pwede po. Ang kaming juice. Basta po ang doon. Nanay! Anak naman. Mag-usap na tayo. Kaya hirap. Nanay! Ngayon balik din sa anak mo. Ano ba bayaan ko? Tulad ng ibang bata, mahiling maglaro si Mark. Katunayan, pagkatapos daw kumain ni Mark ng almusal, ay maglalaro na siya sa labas ng kanilang bahay. Pag naman po siya naabot na magapon ng laro. At ang tanghali, pinagtutulog mo yung pagpapain. Nagising siya. Pinag-serve ng ginapagagising kung maglalaro. Maglalaro pa rin pero hindi naman gaano yung pinapayagan kasi pakapon na eh. Hindi na lang sa malapit. Halos sa paglalaro lamang iikot ang mundo ng Mark sa araw-araw.
ng Marso. Sige, huwag kang lalayo ha. Diyan ka lang sa malapit. Mamaya, balik ka agad ha. Sige. Ay, Mark! Dali! Puno ng bawis yung likod mo ha. Ito mo muna ha. Napapaalam siya talaga kung isa naman. Alam namin ang ugali niya na pag naglalaro, yan lang. Hindi ko napapaalam na sa mga naglalaro. Kasi wala naman dito paglaro na malayo, dito lang naman sa tayo-tayo na ito eh. Inabot ng takip silim ang paghintay ni na Lolo Jose, pero walang Mark na umuwi sa kanilang bahay. Dito na siya binalit ng kaba at labis na pag-aalala. Mahal na asawa ko. Nawawala na si Ito na ko pa niya nahanap. Nagpaalam na maglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay ang 4 na taong gulang na si Mark Escarmosa. Pero hindi na siya nakabalik pa. Kaya naman abot-abot ang pag-aalala ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang lolo. Saan kaya yung anak ko? Mark! Mark, anak! Mark! Wala ka ba dyan? Kaya pa si Rita eh! Marami na pong tumutulong. Ang naisipan ko kung hindi ko nakikita, nagpunta ako sa barangay. Sabi ko doon sa barangay, sabi ko po, nawawala yung apo namin. 2 linggong hindi mapakali at balisa ang mga nagmamahal kay Mark. Hanggang hinagpis at dama ng pamilya ni Mark sa kanyang pagkawala, ay nauwi sa isang nagimbal-gimbal na tagpo na gumulat sa kanilang tahimik na lugar. Meron daw ang batang nakita doon sa may creek pakaubuhan. Tara po, gustuhan natin. Isip na, bukuya na! Mark! Opo ko. Nak! Opo ko lang na. Sino gumawa dito sa iyo? Pagdating ko dito, nakakagulo na marami na nakakita may bata doon sa daan. Hindi ko po muna na klarado kasi yung damit, hindi ko pa nakikita. Pero nasa katawan niya. Kasi po ang katawan, kulang-kulang nandun na nasa taas po. Sabi nga yung nakakita doon, baka niya ito hati-hati ng mga bayawak, napunta ng aso. Ang pagkawala ni Mark ay nagsilbing palaisipan para sa kanyang pamilya. Pero kahit nang siya'y matagpuan na, ang mga katanungan tungkol sa kanyang pagkawala, sa halip na mabawasan, lalo pang nadagdagan. Buo ang paniniwala ng pamilya na may foul play na naganap sa pagkamatay ni Mark. Ito wala ko po. Sindikato. Kinidnap. Pero ang pulisya, ibang anggulo ang nakikita. Ang lumalabas sa investigasyon ng kapulisan ay posible itong bata na ito, siguro may napansin na isang prota o bagay na aabutin niya doon sa lugar na yun. Kasi kabilang din ng ano yun eh. Kung sasadyain mo, malapit doon sa midaanan din yun eh. Siguro may napansin sa bata, unagawi doon. Kasi karanggulahan yun eh. Pagdating ng hapon, isa yung nakabakasunabay sa mga bata na iba. At siguro nalaglag siya doon sa may kinukuha sa bagay, nalaglag siya. At hindi na siya nakaahon doon sa pagkakalaglag niya. Yung sa teorya ng pagkakahiwa-hiwalay naman, yung within na yung sa loob ng 15 days na naka-expose yung katawan niya,
at inaabot ng ulan sa araw, yung tendency po dun yung pagkaagnas niya. Tapos yung tsorya na kasi nung nakita ng mga residente doon, yung nagawa ng aso na pinag-aagawan yung parte ng katawan nitong bata. So posible, at sabi rin ng mga residente doon, nakikitaan nila ng mga bayawak doon sa lugar. Ang teoryang ito ng pulisya hindi naman suportado ng pamilya ni Mark. Hindi ko tayo pwede pong sahid, pero wala nasisino. Ako na lang ako ang nagkuhan. Bakit? Kung nahulog doon, bakit hindi namin nakita? Marami na bahanap ng gabi, kinabukasan ng ulit na naghanap. Hindi talaga po nakita. Yung karne niya hindi naagos. Yung possibility na aksidente, yun ang pinupunterya namin kasi unang-una, kung yung sinasabi nila dinukot at tinapon yung bata doon, hindi malabong mangyari, dudukutin doon tapos doon din itatapon. So parang imposible. Tapos yung tsoryan ng iba na sinasabi nila na baka daw kinuha lang yung laman loob, parang malayo, malabong mangyari yung gano'n. Pero base sa records ng kapulisan, wala pang naitala na ganyang kaso na may nadukot dito at kinuha di umano ng mga sindikato para gagamitin yung vital organs o anuman dyan. Wala pang recorded na ganun po. Dahil sa maraming katanungan bumabalo sa kasong ito, inabuti ng alisto na sumangguni sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Ayon sa kanya, pasaging na ingat sana mga otoridad at ang pamilya upang mas maging maayos ang pagsisiyasat sa insidente. Kung ako yun, titingnan ko talaga. Babalikan ko yung scene. Sisiguraduhin kong nakuha lahat ng pwedeng nakuha. Kung nakita mo yung katawan, yung the bulk of it, and that would mostly be usually yung trunks, ito yung pinakamalaki. Then, most likely, ito talaga yung original na location ng katawan. Pero, malamang, kung nahiwala yung ulo, yan makikita mo siya lumayo. At saka yung mga extremities, pwedeng humiwalay. Kung ako yan, susurihin natin yung pinangyarihan. Pagkatapos, titingnan natin ano kaya yung posibilidad na pwede nating matrack kung saan yung direksyon ng ibang mga piraso. Sa pagbalik ng mga pulis, naabutan rin nila na sinunog ang lugar kung saan natagpuan si Mark. Aminadong piling ng pulis sa ngayon ay hindi pa tuwirang masasagot kung ano talaga ang ikinamatay ng bata. Sa ngayon, inaantay namin yung resulta ng Crime Laboratory Office, yung pag-conduct nila ng postmortem examination. Doon sa pamilya po ni Mark Elgin Escarmosa, ang kapulisan naman po ng Pililya ay hindi naman po nagpapabaya sa pag-imbestiga. Kung ano man yung kakalabasan ng resulta ng postmortem examination, ayun po ay lalabas naman natin in public para nawawala yung hinala kung ano man yung motibo doon sa pagkamatay nitong bata. Para naman sa pamilya ni Mark, ang tanging hiling na lang nila ngayon ay malutas ang misteryo sa likod ng pagkamatay ng kanilang bunting anghel. Ito po, dahil sa ang hinahanap po katotohanan, gusto ko lumitaw ang katotohanan.